Benepisyo ng pag-inom ng mainit at malamig na tubig, alamin. Ngayong tag-init na naman sa Pilipinas, walang sawa sa pagpapaalala ang Department of Health sa publiko na uminom palagi ng tubig. Pero syempre, hindi pa rin mawawala ang debate sa kung alin nga ba ang dapat nating inumin, mainit na tubig o malamig. Madalas nating marinig sa iba na mas nakakasama raw ang pag-inom ng malamig na tubig, lalo kung may ubo at sipon, bagay na napatunayan din sa pag-aaral ni Sasakhetu et al. Maliban dito, lumabas din sa isang Chinese study noong 2012 na mas nagiging mahirap ang pagdaloy ng pagkain sa lalamunan kapag sinabayan ng malamig na tubig. Gayunpaman, walang ebidensya nagpapatunay na masama ito sa kalusugan, lalo na bilang pamatid-uhaw ito ngayong mainit ang panahon. Sa katunayan, mainam rin ito para pigilang mag-overheat at tulungang mag-cool down ng ating katawan tuwing nag-eehersisyo o tuwing mainit ang panahon. Sa kabilang banda naman, maganda rin ang pag-inom ng maligamgam at mainit na tubig ayon sa mga eksperto. Lalo't nakatutulong ito sa pag-improve ng daloy ng ating dugo, pag-soothe ng ating lalamunan, pagtunaw ng plema kung may ubo, at pag-regulate ng ating digestion. Napakahalaga ng papel ng tubig sa ating mga katawan, mula sa pag-regulate ng temperatura, paglilinis ng toxins, hanggang sa pagdaloy ng hangin, dugo at nutrisyon sa ating katawan. Kaya naman, alin man ang gusto mo, mainit, maligamgam, malamig o nagyayelong tubig man yan, ang paalala pa rin ng mga doktor at eksperto, piliin mo kung alin ang swak sa iyong kondisyon at kung alin ang makatutulong sa iyo na maabot ang 2 litro ng tubig pa rin na kinakailangan ng iyong katawan para maging hydrated.